Nadama mo na ba na nakikipag-usap sa iyo ang Diyos, ngunit hindi ka sigurado kung siya ba talaga siya o ang iyong imahinasyon? O mas masahol pa, natatakot ka ba na maaari itong maging kasinungalingan ng kaaway na nakilala bilang banal na direksyon? Hindi ka nag-iisa. Ito ang problema na kinakaharap ng milyon-milyong mga mananampalataya araw-araw at marahil ay isa sa mga pinakadakilang hadlang sa pamumuhay ng isang tunay na makapangyarihang buhay ng pananampalataya at itinuro ng Diyos. Ang napakakaunting alam ay mayroong isang lihim na Biblia, isang praktikal na nakalimutan na pamamaraan na ginamit ng mga dakilang kalalakihan at kababaihan ng Diyos sa loob ng maraming siglo upang makilala ng may ganap na kalinawan kapag ang Diyos na nagsasalita sa kanila. Paulit-ulit itong binabanggit ng Biblia, patuloy na isinagawa ito ni Hesukristo, at ngayon ibubunyag ko ito sa video na ito na maaaring ganap na mabago ang iyong relasyon sa Diyos. Hindi ito isang menor de edad na isyu. Ang iyong kakayahang kilalanin ang tinig ng Diyos ay matukoy ang bawat mahalagang aspeto ng iyong buhay. Mula sa iyong pang-araw, araw na pagpapasya sa iyong walang hanggang kapalaran. Isipin kung paano magbabago ang iyong buhay kung maaari mong makilala ang kabuang katiyakan kung ang Diyos na nakikipag-usap sa iyo, at kung hindi, isipin ang mga desisyon na gagawin mo sa mga landas upang maiwasan sa lapas na maramdaman mong malaman na sinusunod mo ang eksaktong direksyon ng banal. Kung nakikipaglaban ka upang malinaw na makinig sa Diyos, kung nalilito ka tungkol sa kung siya ba ay nakikipag-usap sa iyo, o kung nagtaka ka kung bakit tila ang Diyos ay nakikipag-usap sa iba, ngunit hindi ikaw, kailangan mong manatili hanggang sa katapusan ng video na ito. Ang iyong matutuklasan ay hindi isang trick o isang mababaw na pamamaraan. Ito ay isang malalim na prinsipyo sa Biblia na magbubukas ng iyong mga espiritual na tainga tulad ng dati. Huwag palampasin ito. At kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng pananampalataya, at kung saan ang Diyos ay patuloy na nagsasalita ngayon, tulad ng video na ito, mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso upang makatanggap ng mas maraming nilalaman na magpapalakas sa iyong espiritual na buhay. Handa ka na bang malaman na makilala ang tinig ng Diyos na may ganap na kalinawan? Magsimula na tayo ngayon. Sa isang mundo kung saan ang panlabas at panloob na ingay ay tila namumuno sa bawat aspeto ng ating pag-iral, maraming mga debotong kaluluwa ang nahaharap sa isang malalim na problema. Paano makilala ang tinig ng Diyos sa maraming iba pang mga tinig? Ang hamon na ito ay hindi bago, ngunit sinamahan ng tapat mula sa madaling araw ng sangkatauhan. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na nais ng Diyos na makipag-usap sa atin, ngunit maraming tao ang nakakaranas ng tunay na pagkalito kapag sinusubukan upang makilala kung ang nakikinig sa loob ay talagang nagmula sa Diyos, kung ito ay produkto lamang ng kanilang imahinasyon o, mas masahol pa, kung ito ay isang banayad na kasinungalingan ng kaaway na idinisenyo upang ilihis sila mula sa landas ng katotohanan. Ang Biblia, na kayamanan ng banal na karunungan, ay nagpapakita sa amin ng maraming mga halimbawa ng mga taong natutong kilalanin ang tinig ng lumikha nito. Pag-isipan natin ang tungkol sa batang Samuel na nalilito sa simula, sa kalaunan ay sumagot, "Magsalita, Lord, na nakikinig ang iyong lingkod." Mayon Samuel 3:10. O tandaan si Elias na hindi nahanap ang Diyos sa malakas na hangin o sa lindol o sa apoy, ngunit sa malambot na bulong na sumunod. 1 Hari 19:11-12. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagsasalita, ngunit madalas na ginagawa ito sa mga paraan na nangangailangan ng ating pinakataos puso at malalim na pansin. Ito ay tulad ng mayroong isang lihim na Biblia, isang espiritual na prinsipyo na, bagaman magagamit sa lahat, kakaunti ang dumating upang matuklasan at mag-apply sa kanilang kapunuan. Ang kakayahang magbukas ng mga espiritual na tainga upang malinaw na makinig sa banal na tinig sa pagitan ng cacophony ng mundong ito. Si Hesukristo, sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, ay paulit-ulit na nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mga tainga upang marinig. Hindi siya sumangguni siyempre, ang pisikal na kakayahang makita ang mga tunog, ngunit sa panloob na disposisyon upang makatanggap at maunawaan ang banal na komunikasyon. Naririnig ng aking tupa ang aking tinig, at kilala ko sila at sinusunod nila ako. Anya sa Juan 10:27, na nagtatag ng isang pangunahing katotohanan. Ang pagkilala sa tinig ng Diyos ay isang mahalagang katangian ng mga kabilang sa Kanya.
Gayunpaman, bakit napakaraming taimtim na mananampalataya ang nakikipaglaban sa kapasidad na ito? Bakit ang mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos at masidhi na pag-aralan ng kanilang salita ay nahihirapan pa ring makilala kapag nakikipag-usap siya sa kanila? Ang sagot ay hindi namamalagi sa isang banal na kakulangan sapagkat ang Diyos ay hindi tumigil sa pakikipag-usap. Sa halip, matatagpuan ito sa aming sariling mga hadlang sa malinaw na pagtanggap ng mga makalangit na mensahe. Ang espiritual na paglalakbay na sinisimulan natin ngayon ay naglalayong malutas ang misteryo na iyon, na nagtuturo sa isang praktikal at paraan ng Biblia kung paano makilala ang tunay na tinig ng Diyos at kung paano maiwasan ang pagbagsak sa mga espiritual na panlilinlang na maaaring lumihis sa atin mula sa totoong landas. Hindi ito isang kakayahang nakalaan para sa ilang napiling o para sa mga may espesyal na regalo. Ang pag-unawa sa tinig ng Diyos ay isang pribilehiyo na magagamit para sa bawat anak na lalaki at anak na babae na taimtim na naghahanap ng mas malalim na relasyon sa kanyang makalangit na Ama. Sa buong paggalugad na ito, matutuklasan natin na ang Diyos ay nagbigay sa amin ng lahat ng mga kinakailangang tool upang malaman ang sagradong sining ng pag-unawa. Sinasabi sa atin ng pananampalataya na nais niyang makipag-usap sa amin kahit na higit pa sa nais nating marinig. At kahit na ang landas upang limasin ang komunikasyon sa Diyos ay nangangailangan ng kasanayan, pasensya at tiyaga, ang mga gantimpala ng paghahanap na ito ay nagtagumpay sa anumang pagsisikap na maaari nating mamuhunan. Isipin sandali kung ano ang ibig sabihin para sa iyong espiritual na buhay upang makilala ng may katiyakan kapag nakikipag-usap sa iyo ang Diyos. Paano mo mababago ang iyong mga pagpapasya, iyong mga relasyon, ang iyong layunin? Sinasabi ng Biblia sa Jeremias 29:11, "Dahil alam ko ang mga saloobin na mayroon ako tungkol sa iyo, sabi ni Jehovah, mga saloobin sa kapayapaan at hindi masama upang bigyan ka ng wakas na inaasahan mo." Ang Diyos ay may mga tiyak na plano para sa bawat isa sa atin. At ang pag-aaral na makinig sa kanyang tinig ay mahalaga upang matuklasan at maglakad sa mga banal na plano. Habang pinagsama natin ang paglalakbay na ito, maghanda tayo upang buksan hindi lamang ang ating mga pisikal na tainga, kundi pati na rin ang mga nasa puso, sapagkat iyon ay kung saan ang tinig ng Diyos ay mas malinaw na sumasalamin. Tulad ng sinabi ng salmista, "Ikiling ang iyong mga tainga sa mga salita ng aking bibig." Awit 78:1, na nagpapaalala sa amin na ang posisyon ng pagpapakumbaba at pagiging malugod ay mahalaga para sa mga nais makinig sa sasabihin ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga sagradong pahina ng Biblia, nakakahanap tayo ng isang palagi at nakakaaliw na katotohanan. Ang Diyos ay hindi kailanman nanatiling tahimik. Mula sa mga unang respeto ng paglikha, pinanatili ng Panginoon ang aktibo at mapagmahal na komunikasyon sa sangkatauhan. Sa cool na hardin ng Eden, kapag ang pakikipag-isa sa pagitan ng tagalikha at nilalang ay perpekto, inihayag ng mga banal na kasulatan na ang Diyos ay lumakad kasama sina Adan at Eva sa hangin ng araw. Genesis 3:8. Hindi siya isang malayong Diyos ngunit isang ama na nasisiyahan sa matalik na pag-uusap sa kanyang mga anak. Ang pattern ng banal na komunikasyon na ito ay hindi nakagambala sa taglagas. Sa kabaligtaran, kahit na sa gitna ng sakit ng paghihiwalay na dulot ng kasalanan, ang Diyos ay patuloy na nagsasalita, naghahanap at tumawag sa mga nilikha sa kanyang imahe at pagkakahawig. Itinuturo sa amin ng pananampalataya na ang komunikasyon na ito ay hindi isang pansamantalang pribilehiyo, ngunit isang walang hanggang pangako para sa lahat ng mga taong taimtim na naghahanap ng kanilang mukha. Ang tawag ni Abraham ay kumakatawan sa isa sa pinakamalakas na halimbawa kung paano direktang nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang bayan. "Pumunta mula sa iyong lupain at iyong kamag, anak at bahay ng iyong ama, sa lupain na ipapakita ko sa iyo." Genesis 12:1. Sa mga salitang ito, sinimulan ng Diyos ang isang pag-uusap na magbabago hindi lamang ang kapalaran ng isang tao, kundi ang kurso ng kasaysayan ng tao. Isipin ang patriarch sa ilalim ng starry sky ng Ur ng mga Kaldeo. Nakikinig sa isang tinig na hinamon ang lahat ng alam niya at inalok sa kanya ang hinaharap batay lamang sa banal na pangako. Walang nasasalat na ebidensya, walang mga garantiya sa lupa.
Nagkaroon lamang ng tinig ng Diyos at desisyon ni Abraham na magtiwala sa Kanya. Ito ang kakanyahan ng pananampalataya. Kilalanin ang tinig ng Diyos at tumugon ng may pagsunod, kahit na ang kalsada ay hindi ganap na naiilaw sa harap ng ating mga mata. Itinuro ni Hesukristo ang parehong katotohanan nang sinabi niya, siya na may mga tainga upang marinig pakinggan, Mateo 11:15, na nag-aanyaya sa atin na paunlarin ang espiritual na pagiging sensitibo na nagpapahintulot sa atin na makuha ang mga bulong ng divine sa gitna ng ingay ng mundong ito. Ang karanasan ni Moises bago ang nasusunog na bush ay naglalarawan ng isa pang sukat ng banal na komunikasyon. Moises, Moises, alisin ang iyong kasuotan sa paa mula sa iyong mga paa. Dahil ang lugar kung nasaan ka, Holy Land ay Exodo 3:4-5. Dito makikita natin kung paano magagamit ang Diyos ng pambihirang upang makuha ang ating pansin, ngunit palaging may layunin na magtatag ng isang matalik at nagbabago na dialogo. Ang bush na sinunog ng hindi kumonsumo ay ang prelude lamang. Ang tunay na makabuluhang bagay ay ang pag-usap na sumunod, kung saan inihayag ng Diyos ang kanyang pangalan, kanyang pagkatao at ang kanyang pagtubos para sa isang inaapi. Ang pattern na ito ay paulit-ulit sa buong banal na kasulatan. Gumagamit ang Diyos ng iba't ibang mga paraan upang simulan ang pakikipag-ugnay, ngunit palaging may layunin na bumuo ng isang personal na relasyon sa mga mahal niya. Ang Biblia mismo ay patotoo ng banal na pagnanais na ito para sa komunikasyon, isang sagradong kompendisyon ng mga salita na inatasan ng Diyos sa sangkatauhan sa mga siglo na napanatili upang marinig ng bawat henerasyon ang kanilang tinig. Sa kapunuan ng mga panahon, dinala ng Diyos ang kanyang komunikasyon sa pinakamalalim at pinakamatalik na antas. At ang pandiwa na iyon ay ginawang laman at pinaninirahan sa atin. 1:14. Sa Hesukristo ang salita ay naging naririnig, nakikita at nasasalat. Hindi na ito isang boses na sumasalamin mula sa langit o sa pamamagitan ng mga propeta. Ang Diyos mismo ay naglalakad sa gitna natin, na nagbabahagi ng ating mga kagalakan at kalungkutan, na nakikipagtusap sa atin sa isang wika na lubos nating maunawaan. Ang mga talinghaga ng kaharian, ang sermon ng bundok, ang mga pag-uusap sa balon ni Jacob o sa panahon ng mga hapunan kasama ang mga makasalanan at mga publiko, ang lahat ng ito ay mga okasyon na ang Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, ay nagpatuloy sa kanyang walang hanggang pattern ng pakikipag-usap sa sangkatauhan. Siya na nakakita sa akin ay nakakita ng Ama. Juan 4:9. Sabi ni Jesus na nagpapatunay na ang kanyang buhay at ang kanyang mga salita ay ang perpektong pagpapahayag ng nais makipag-usap ng Diyos. Ang pananampalataya kay Kristo ay nagbubukas sa atin sa pagbabagong ito ng katotohanan. Ang Diyos ay patuloy na nagsasalita ngayon na may parehong kalinawan at pag-ibig na pinag-uusapan niya sa pamamagitan ng kanyang anak na 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang ebidensya sa Biblia ay labis. Ang Diyos ay isang Diyos na nagsasalita. Gayunpaman ang problema ay hindi kailanman naging katahimikan niya, ngunit ang aming espiritual na pagkabingi. Tulad ng itinuro ni Propeta Isaias, pagdinig, maririnig, ngunit hindi mo maiintindihan. At makikita mo ngunit hindi ka makakaisip. Isaiah 6:9. Ang kalagayang ito ng tao, ang kawalan ng kakayahang ito upang i-tune ang dalas ng banal na dalas, ay kung ano ang nagpaparamdam sa atin na ang Diyos ay tahimik. Ang katotohanan ay marami ang tumigil sa pakikinig, ginulo ng mga nakikipagkumpetensya na tinig ng mundong ito, nabingi ng ingay ng kanilang sariling mga alalahanin o pinatigas ng mga pagkabigo ng buhay. Nagbabala ang Biblia tungkol sa panganib na ito sa Hebreo 13:15. Kung naririnig mo ang kanyang tinig ngayon, huwag mong patigasin ang iyong mga puso. Ito ang tunay na hamon para sa kontemporaryong mananampalataya. Hindi na ang Diyos ay tumigil sa pagsasalita, ngunit na tumigil tayo sa pakikinig ng may pansin. Paggalang at disposisyon na nararapat sa kanyang tinig, sa pamamagitan ng pagkilala sa katotohanan ito, isinasagawa namin ang unang hakbang patungo sa pagpapanumbalik ng banal na komunikasyon na palaging nais ng Diyos na mapanatili sa amin, ang kanyang minamahal na mga anak. Sa paghahanap para sa
malinaw na komunikasyon sa tagalikha ng universo. Ang tao ay madalas na matatagpuan sa mga hadlang na pumipigil sa sagradong dialogo na ito. Ang isa sa mga pinakadakilang hadlang sa ating modernong panahon ay ang patuloy na ingay at ang hindi mabilang na mga pagkagambala na kinugkob ang ating pang-araw-araw na buhay. Ang pag-isip ng tao na idinisenyo ng Diyos para sa malalim na pagmuni-muni at espiritual na pakikipag-isa ay binumba ng isang walang katapusang daloy ng impormasyon, mga abiso, libangan at makamundong mga alalahanin, ang mga social network na may kanilang kakayahang panatilihin kaming patuloy na konektado at sabay na nakadisconnect mula sa mahahalagang ay lumikha ng isang bagong paradigma kung saan ang katahimikan na kinakailangan upang makinig sa banal na tinig ay naging isang pambihira tulad ng paalala sa amin ng awit 46:10, manatiling at alamin na ako ay Diyos. Ang banal na paanyaya na ito sa katahimikan at pagmumuni, muni ay nag-aaway sa harap ng ating kultura ng patuloy na pagpapasigla. Si Hesukristo mismo ay naghanap ng mga malungkot na lugar upang manalangin, Lucas 10:16, na kinikilala ang pangangailangan na umalis mula sa pagkabalisa upang mapanatili ang mahalagang koneksyon sa Ama. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na bihirang makipagkumpetensya ang Diyos sa ingay. Ang kanyang tinig ay karaniwang nagpapakita ng sarili sa mapayapa at masilan na sipol na naranasan ni Elias, Kunwari 19:12, isang bulong na nalunod kapag ang ating mga tainga ay puspos ng dagundong ng modernong buhay. Ang kakulangan ng isang pakikipag-isa na binubuo ng Diyos ay kumakatawan sa isa pang makabuluhang balakid upang makilala ang kanyang tinig. Tulad ng sa anumang relasyon, ang pamilyar sa tinig ng isang tao ay bubuo sa pamamagitan ng ibinahaging oras at regular na komunikasyon. Kapag pinapabayaan natin ang pang-araw-araw na panalangin, ibinalik natin ang pag-aaral ng Biblia sa mga sporadik na okasyon o nakikilahok sa pamayanan ng pananampalataya sa isang hindi pantay na paraan, mahalagang nililimitahan natin ang ating pagkakalantad sa mga pattern ng banal na komunikasyon. Paano makikilala ng isang bata ang tinig ng kanyang ama kung bihira siyang makipag-usap sa kanya? Katulad nito, ang ating kakayahang makilala kung ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin ng pagkasayang kapag hindi natin karaniwang nililinang ang kanyang presensya. Hinihikayat tayo ng aklat ni Santiago, diskarte sa Diyos at lalapit ka sa iyo, Santiago 4:8, na nagtatatag ng isang pangunahing prinsipyo ng espiritual. Ang kalapitan ay nagpapadali sa komunikasyon. Ang kasaysayan ng mga alagad sa daan patungo sa Emmaus, Lucas 24:35, perpektong naglalarawan sa puntong ito. Bagaman si Hesukristo ay naglalakad sa tabi nila, ang kanyang mga mata ay nakatakip upang makilala siya. Sa pamamagitan lamang ng komunyon, ang pan, ang kanyang mga mata ay nakabukas. Katulad nito, maraming mga mananampalataya ngayon ang naglalakad kasama ang isang Diyos na patuloy na nagsasalita, ngunit walang regular na pakikipag-isa, ay kulang sa espiritual na pagiging sensitibo upang makilala ang kanilang tinig sa gitna ng maraming nakikipagkompetensya para sa kanilang pansin. Hindi natin maiisip ang katotohanan ng mga espiritual na pag-atake na partikular na naghahangad na makagambala sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Malinaw ang Biblia sa pamamagitan ng pagtuturo sa amin na mayroong isang kalaban na ang pangunahing layunin ay upang mag-distort, makagambala o magpawalang bisa ng banal na komunikasyon. Mula sa Hardin ng Eden, kung saan tinanong ng ahas na, "Ano ang sinabi sa iyo ng Diyos?" Nagbabalaan si Apostol Pablo na ang Diyos ng siglo na ito ay nabulag ang pag-unawa sa mga hindi naniniwala. Sagun mga taga-Korinto 4:4, isang pagkabulag na hindi limitado sa mga hindi naniniwala, sapagkat kahit na ang tapat ay maaring pansamantalang maranasan ng labis na pag-atake na ito kapag sila ay nasa ilalim ng espiritual na pag-atake. Ang kaaway ay gumagamit ng mga sopistikadong pamamaraan. Kung minsan ay bumubuo ng mga pag-aalinlangan tungkol sa sinabi ng Diyos ng malinaw, ang iba pang mga oras ay nagpapakilala ng mga saloobin na tila espiritual ngunit humantong sa pagkalito at madalas na ginagamit ang pagkondena at takot na patahimikin ang nakakaaliw na tinig ng banal na espiritu. Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na
Bagaman ang mga pag-atake na ito ay totoo, ang pinakadakila ay ang isa sa iyo na nasa mundo. Remember 1 chapter number 4 na nag-aalok sa atin ng seguridad na may pag-unawa at pag-asa sa Diyos. Maaari nating pagtagumpayan ang mga espiritual na pakikipag-ugnay na ito. Ang aming sariling mga emosyonal na sugat at mga nakaraang karanasan ay maaaring lumikha ng mga filter na gumagalaw sa paraang nakikita natin ang tinig ng Diyos. Ang isang tao na lumaki sa isang malubhang at kritikal na ama ay maaaring walang malay na magproyekto ng mga parehong katangian sa Diyos. Nakikinig sa pagkondena kapag nag-aalok siya ng pagwawasto ng pag-ibig. Ang iba na minarkahan ng pag-abandona o pagkakanulo ay maaaring makipaglaban upang magtiwala sa mga banal na pangako, pagdududa sa kanilang katapatan kahit na malinaw na pinag-uusapan. Kinikilala ng Biblia ang katotohanan ng tao na ito, nanalangin ng salmista. Eksam mo ako, O Diyos, at alam ang aking puso. Subukan mo ako at malaman ang aking mga saloobin, at tingnan kung mayroon sa aking paraan ng perversity. Awit 139:23-24 na kinikilala na kailangan natin ng tulong ng banal upang makilala ang mga nag-aalalang mga filter na dala natin sa loob. Si Hesukristo sa kanyang ministeryo sa lupa ay madalas na hinarap ang mga panloob na hadlang na ito bago makipag-usap ng mas malalim na mga katotohanan tulad ng nakikita natin sa kanyang pakikipag-ugnay sa babaeng Samaritano, Juan 4:42, kung saan malumanay na inilantad niya ang kanyang mga sugat at pagkatapos ay ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, ang panloob na kalusugan ay hindi lamang isang psikolohikal na benepisyo ng pananampalataya, ngunit isang kinakailangang kondisyon upang malinaw na makinig sa tinig ng Diyos nang walang mga pagbaluktot na dulot ng ating pinakamalalim na sugat at takot. Magmadali at walang tiyaga na katangian ng ating panahon ay bumubuo ng isa pang makabuluhang balakid upang makilala ang banal na tinig. Nakatira kami sa isang kultura ng instant na kasiyahan kung saan ang mga agarang tugon ay naging pamantayan mula sa mga paghahanap sa Google hanggang sa mga text message. Ang kaisipan na ito ay hindi sinasadyang na filter sa ating espiritual na buhay, na lumilikha ng hindi makatotohanang mga inaasahan tungkol sa kung paano at kailan dapat tumugon ang Diyos sa ating mga alalahanin. Gayunpaman, ang Biblia ay patuloy na nagtatanghal ng isang Diyos na nagpapatakbo ayon sa kanyang sariling perpektong schedule. 1,000 taon sa harap ng iyong mga mata ay katulad kahapon na lumipas. Awit, No More After. Kinikilala ni Matura, faith na ang banal na katahimikan ay hindi katumbas ng kawalan o kawalang interes ng Diyos. Kadalasan, ito ay isang paanyaya na palalimin ang ating tiwala at bumuo ng espiritual na pasensya. Naghintay si Abraham ng mga dekada upang makita ang katuparan ng banal na pangako. Si David ay pinahiran ng hari ng matagal bago ipalagay ang trono. Maging si Hesukristo ay gumugol ng 30 taon sa kamag, anak na kadiliman bago simulan ang kanyang pampublikong ministeryo. Ang mga halimbawang Biblia na ito ay nagtuturo sa amin na ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi palaging sumusunod sa aming mga paboritong schedule. Kapag natutunan nating maghintay sa Panginoon tulad ng hinihimok sa atin ni Isaiah 40:31, nabuo natin ang kakayahang makilala ang iyong tinig kahit na sa mga istasyon ng maliwanag na katahimikan na kinikilala na kung minsan ang pinakamalalim na mensahe ay naghihintay mismo. Ang pag-unawa sa tunay na tinig ng Diyos sa gitna ng napakaraming impluensya ay nangangailangan ng espiritual na karunungan at isang puso na pinino sa mga dalas ng langit. Ang una at pangunahing susi sa pag-unawa na ito ay upang maunawaan na ang tinig ng Diyos ay palaging nasa perpektong pagkakaisa sa kanyang nakasulat na salita. Ang walang tigil na katotohanan na ito ay nagbibigay sa amin ng isang hindi pagkakamali na filter. Ang anumang mensahe, impresyon o direksyon na sumasalungat sa mga prinsipyo na itinatag sa mga banal na kasulatan ay hindi nagmula sa Panginoon. Anuman ang espiritual o nakakumbinsi na maaaring tila, tulad ng sinabi ng awit 119:105, ang lampara ay nasa aking mga paa ang iyong salita at isang lumuti sa aking landas, na nag-aalok sa amin ng isang maaasahang gabay upang suriin ang anumang komunikasyon na sa palagay natin ay natatanggap natin mula sa Diyos. Si Hesukristo mismo nang siya ay tinukso sa disyerto
ay tumugon sa bawat mungkahi ng kaaway na may nakasulat, Mateo 4:7-10, na pagmamolde para sa atin ang perpektong pattern ng espiritual na pag-unawa. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Diyos ay hindi mababago. Ang karakter nito ay nananatiling pareho sa mga oras at hindi kailanman salungat sa iyong sarili. Sa makatuwid, ang isang malalim na pamilyar sa Biblia ay nagiging hindi lamang isang debosyonal na kasanayan, ngunit isang mahalagang tool ng pag-unawa na nagpapahintulot sa amin na makilala agad kapag ang isang tinig ay hindi nakahanay sa karakter at banal na mga pangako na isiniwalat sa kanyang salita. Ang isang natatanging katangian ng tunay na banal na komunikasyon ay hindi ito bumubuo ng patuloy na pagkalito o pagkabalisa sa espiritual. Ang Apostol Pablo, na sumulat sa mga taga-Korinto, malinaw na sinabi na ang Diyos ay hindi Diyos ng pagkalito, ngunit ng kapayapaan. Mga taga-Korinto, Yeron 33. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng isa pang mahalagang kriteria upang makilala. Kapag nagsasalita ang Diyos, kahit na hinamon niya tayo o itinutuwid tayo, ang kanyang komunikasyon ay nagdudulot ng malinaw na kalinawan, hindi pagkalito, direksyon, walang disorientation. Hindi ito nangangahulugan na maiintindihan natin agad ang lahat ng mga detalye ng banal na plano. Ngunit ang pangkalahatang direktor ay magiging malinaw na sapat para sa susunod na hakbang ng pananampalataya. Pag-isipan natin ang tungkol sa karanasan ni Pedro nang matanggap niya ang pangitain ng canvas na puno ng mga maruming hayop. Gawa 9-16. Sa una ay nalito ako, ngunit ang pagkalito ay pansamantala at sa lalong madaling panahon ay nagbigay daan sa isang mas malalim na pag-unawa sa napapabilang na plano ng Diyos. Ang banal na komunikasyon ay maaaring hamunin sa amin, sorpresa o kahit na abala sa amin sa una. Ngunit palaging hahantong tayo sa higit na kalinawan at panloob na kapayapaan. Kung pagkatapos ng pagdarasal at pagmuni sa isang sinasabing banal na mensahe, nakakaranas tayo ng pagtaas ng pagkalito o patuloy na paghihirap, maingat na tanungin kung talagang nagmula ito sa Diyos. Ang tinig ng mabuting pastol ay gumagabay ng mahigpit kundi pati na rin sa kabaitan. Tulad ng sinabi ni Hesukristo, naririnig ng aking tupa ang aking tinig, at kilala ko sila at sinusundan nila ako. Juan 20:27. Mahalagang kilalanin na ang komunikasyon ng Diyos ay hindi nagpapatakbo mula sa paralisadong takot o labis na pagkondena. Tinitiyak sa atin ng banal na kasulatan na walang takot sa pag-ibig, ngunit ang perpektong pag-ibig na iyon ay nagtatapon ng takot dahil ang takot ay nagdadala sa sarili nito. 1 Juan 4:15. Kapag itinuwid ng Diyos, ginagawa niya ito bilang isang mapagmahal na ama, na ang layunin ay upang maibalik at magtayo, hindi sirain o masiraan ang loob. Ang pagwawasto na ito, kahit na maaari itong pansamantalang hindi komportable, ay palaging sinamahan ng pag-asa ng pagpapanumbalik at ang pangako ng patuloy na pagkakaroon nito. Ihambing natin ito sa tinig ng kaaway, na kinikilala ni Apostol Juan bilang akusado ng ating mga kapatid. Apokalipsis 12:1. Ang boses na ito ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng akusasyon, paralisadong pagdududa at mapang-api na pagkakasala. Gumagamit si Satanas ng kalahating katotohanan pagkilala sa aming tunay na mga pagkakamali, ngunit pagtanggi sa biyaya at pagbabago ng kapangyarihan ng Diyos upang manatili sa isang siklo ng pagkondena sa sarili. Si Hesukristo, sa kabilang banda, kahit na siya ay humarap sa kasalanan, ginawa ito ng isang paanyaya sa pagbabagong anyo. Ni hindi kita hinatulan, pumunta, at hindi ka unti pa, Juan 8:11. Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang banal na espiritu ay nakakumbinsi ng kasalanan na humantong sa atin sa pagsisisi at pagpapanumbalik, habang hinatulan ng kaaway na panatilihin tayong nakakahiya at walang pag-asa. Ang pag-unawa sa pagitan ng pagkumbinsi at pagkondena ay mahalaga upang makilala kung ang Diyos ay tunay na nagsasalita sa ating puso. Ang aming sariling panloob na tinig na naiimpluwensyahan ng mga personal na pagnanasa, hindi malay na takot o simpleng kagustuhan ng tao, ay madaling malito sa banal na tinig kung hindi tayo nagsasagawa ng maingat na pag-unawa. Binalaan tayo ng Biblia na ang nakaliligaw ay ang puso higit sa lahat ng mga bagay at baluktot.
Sino ang malalaman nito? Jeremias 17:9. Ang katotohanan ito ay hindi nagpapahiwatig na dapat nating patuloy na hindi mapagkakatiwalaan ang ating mga espiritual na impresyon. Ngunit kinikilala natin ang pangangailangan na subukan ang mga ito. Nag-aalok ang mga banal na kasulatan ng isang modelo para sa ganitong uri ng pag-unawa sa 1 Thessalonica 21:22. Suriin ang lahat, return the good. Abstract mula sa lahat ng uri ng kasamaan. Kapag naniniwala tayo na nakikinig tayo sa Diyos, matalino na tanungin ang ating sarili. Ang direksyon ba na ito ay mas malapit kay Kristo o pinalayo ako sa Kanya? Ang bunga ba ng Espiritu ay nagtataguyod sa aking buhay o salungat ng mga katangian? Dadalhin ba ako sa higit na integridad o nag-aalok ba ito sa akin ng makatwirang mga etikal na shortcut? Ang tunay na tinig ng Diyos ay palaging hahantong sa atin sa isang higit na pagkakapareho kay Kristo kahit na ang landas ay mahirap. Itinuro ni Jesus na para sa kanilang mga prutas ay makikilala mo sila. Mateo 7:16. Isang prinsipyo na nalalapat hindi lamang sa pag-unawa sa mga maling propeta, kundi pati na rin sa pagsusuri ng mga espiritual na impresyon na natanggap natin. Kung ang isang sinasabing banal na direksyon sa kalaunan ay gumagawa ng mga prutas na salungat sa pagkatao ni Kristo, mayroon tayong mga matatag na batayan upang tanungin ang pinagmulan nito. Ang pag-unawa sa tinig ng Diyos ay hindi isang eksaktong agham, ngunit isang espiritual na sining na bubuo sa oras, kasanayan at kapanahunan sa pananampalataya. Tulad ng lahat ng espiritual na kakayahan, ito ay nagpapabuti sa patuloy na ehersisyo at regular na pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang may akda ng Hebreo ay nagsasalita tungkol sa pamamagitan ng paggamit ay may mga pandama na isinagawa sa pag-unawa ng mabuti at masama, Hebreo 10:14, na nagmumungkahi na ang kapasidad na ito ay pinino sa pamamagitan ng praktikal at patuloy na aplikasyon. Hindi natin dapat masiraan ng loob kung una nating nakakaranas ng mga paghihirap o kahit na mga pagkakamali sa prosesong ito. Kahit na ang dakilang bayani ng Biblia ng pananampalataya minsan ay hindi naiintindihan ang kalooban ng Diyos o nalilito ang kanyang tinig, pag-isipan natin ang tungkol kay Abraham na sinubukan na matupad ang banal na pangako sa pamamagitan ng Agar, Genesis 16, o sa Pedro na sa una ay tinanggihan ang plano ng Diyos para kay Jesus na pumunta sa krus, Mateo 16:22-23. Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay mapagpasensya sa ating proseso ng pagkatuto at iyon, bilang isang mapagmahal na Ama, patuloy siyang nakikipag-usap sa atin kahit na hindi natin laging wastong binibigyang kahulugan ang kanyang mga mensahe. Ang pagpapakumbaba upang makilala ang ating mga limitasyon, ang pagpayag na iwasto ang ating kurso kapag kami ay mali, at ang tiyaga sa paghahanap ng iyong mukha ay mga mahahalagang katangian sa paglalakbay na ito upang malaman na makilala ang tinig ng Diyos na may higit na katumpakan at kumpiyansa. Tulad ng ipinangako ni Hesukristo, kung may nais na gawin ang kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang doktrina ay kabilang sa Diyos. 1:17. Tinitiyak na ang taimtim na pagnanais na sumunod ay magbubukas ng daan para sa isang lalong malinaw na pag-unawa, kabilang sa iba't ibang mga channel na ginagamit ng Diyos upang makipag-usap sa kanyang mga anak ngayon. Wala ang may pangunahing kaalaman at autoridad ng banal na kasulatan. Ang Biblia ay hindi lamang isang relihiyosong libro o isang koleksyon ng mga matalinong turo. Ito ang buhay na paghahayag ng Diyos bilang makapangyarihan at may kaugnayan ngayon tulad ng kung kailan ito isinulat. Sa Hebreo 9:9, nahanap natin ang malakas na paglalarawan na ito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at epektibo at mas matalim kaysa sa anumang tabak ng dalawang gilid at tumagos sa kaluluwa at espiritu, ang mga juncture at ang mga utak at nakikilala ang mga saloobin at hangarin ng puso. Ang pagkakakilanlan na ito ay nagpapakita na ang Biblia ay hindi isang static na teksto ngunit isang bagong instrumento kung saan direktang nagsasalita ang Diyos sa mga tiyak na kalagayan ng ating buhay. Kapag ang isang sipi na nabasa natin ng maraming beses ay biglang sumisingil ng isang bagong kahulugan na nagpapaliwanag ng isang sitwasyon na kinakaharap natin. Kapag ang isang pangako sa Biblia ay tila tumalon mula sa pahina ng direkta sa ating puso sa isang sandali,
ng pangangailangan. Kapag nililinaw ng isang pagtuturo sa banal na kasulatan ang isang nakalilito na desisyon, sa lahat ng mga kasong ito, nararanasan natin ang buhay na katangian ng salita ng Diyos. Si Hesukristo, na tinawag na ang salita o ang salita ay nilagyan, Juan 1:14, ay patuloy na nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng sagradong teksto na ito, na inilalantad hindi lamang ang mga pangkalahatang katotohanan kundi ang personal na direksyon para sa bawat mananampalataya na lumapit ng may pananampalataya at isang malugod na puso. Ang banal na komunikasyon sa pamamagitan ng banal na espiritu ay kumakatawan sa isa pang pangunahing pamamaraan kung saan ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang bayan ngayon. Pinatunayan ni Apostol Pablo sa Roma 8:16 na ang Espiritu mismo ay nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos, na naglalarawan ng isang matalik at direktang komunikasyon sa pagitan ng banal na espiritu at ating panloob na pagkatao. Ang espiritual na pakikipag-isa na ito ay maaaring magpakita ng sarili sa iba't ibang paraan. Kung minsan bilang isang malalim na paniniwala sa loob, ang iba bilang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan sa gitna ng magulong mga kalagayan, o kahit na bilang isang patuloy na pag-aalala na nagbabala sa atin sa isang maling landas. Ipinangako ni Hesukristo na ang banal na espiritu ay magtuturo sa iyo ng lahat ng mga bagay at ipaalala sa iyo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. 1 Peter 26, na itinatag ang espiritu bilang panloob na guro na nagpapatuloy sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Mahalagang maunawaan na ang espiritual na komunikasyon na ito ay hindi mistikal o di makatwiran. Ito ay palaging magkakasuwato sa nakasulat na salita at magkakaroon ng mga katangian ng bunga ng espiritu na nabanggit sa Galatia 5:22-23. Itinuturo sa atin ang pananampalataya na maging matulungin sa mga panloob na impulses, ang mga banayad, ngunit patuloy na mga impresyon, ang mga sandaling iyon ng biglaang kalinawan na kapag nakahanay sila sa mga banal na kasulatan at gumawa ng bunga ng espiritu, ay bumubuo ng isang tunay na paraan na pinag-uusapan ng Diyos sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan at pagkamalikhain ay madalas na gumagamit ng mga kalagayan ng ating pang-araw-araw na buhay bilang isang canvas kung saan ipinapahayag niya ang kanyang kalooban at direksyon. Ang aklat ng Kawikaan ay nagpapaalala sa atin na inisip ng puso ng tao ang kanyang landas, ngunit ituwid ni Jehova ang kanyang mga hakbang, Kawikaan 16:9, na nagmumungkahi na ang Diyos ay gumagana sa pamamagitan ng ordinaryong at pambihirang mga kaganapan upang gabayan tayo. Ang isang pintuan na nagsasara ng hindi inaasahan, isang sorpresa na pagkakataon na ipinakita, isang tila kaswal na pagtatagpo na nagbabago sa kurso ng ating buhay. Ang lahat ng ito ay maaaring maging mga instrumento sa kamay ng Panginoon upang maiparating ang kanyang kalooban. Ang kwento ni Joseph sa Genesis ay mahusay na naglalarawan ng prinsipyong ito. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga tila na kapipinsalang mga kaganapan, ang pagtataksil ng kanyang mga kapatid, ang maling akusasyon sa bahay ni Potiphar, ang limot sa bilangguan, ang Diyos ay tahimik na orchestran isang mas malaking plano kaysa kay Joseph ay maaari lamang makilala ang retrospectively, tulad ng ipinahayag niya mismo. Naisip mong masama laban sa akin, ngunit inatasan siya ng Diyos. Genesis 50:20. Ang retrospective na pang-unawa na ito ay madalas na kinakailangan upang wastong bigyang kahulugan ang wika ng mga pangyayari. Itinuro sa atin ni Hesukristo na maging matulungin sa mga palatandaan ng oras. Mateo 6:3, isang payo upang mabuo ang espiritual na pagiging sensitibo na nagbibigay daan sa atin na makita ang kamay ng Diyos na nagtatrabaho sa tila walang kabuluhang mga kaganapan sa ating pang-araw-araw na buhay, na kinikilala na kung minsan ang mga pangyayari ay hindi lamang mga pagkakaisa, ngunit isang banal na daluyan ng komunikasyon. Ang pamayanan ng pananampalataya ay bumubuo ng isa pang makabuluhang channel kung saan ipinakilala ng Diyos ang kanyang kalooban at karunungan. Sa banal na ekonomiya, walang mananampalataya na idinisenyo upang makilala ang ganap na nag-iisa
Nilikha tayo upang gumana sa loob ng katawan ni Kristo, kung saan ang mga espiritual na regalo ng bawat miyembro ay nag-aambag sa balon at direksyon ng lahat. Ang matalinong payo ng mga may sapat na gulang na kapatid sa pananampalataya ay maaring maging isang banal na instrumento upang kumpirmahin, linawin o iwasto ang inaakala nating nakikinig sa Diyos. Ang Kawikaan 11:14 ay nagpapaalala sa amin na kung walang kilalang direksyon mahuhulog ang mga tao, ngunit sa maraming mga direktor ay mayroong seguridad. Ang katotohanan ito ay hindi bumababa ng direktang komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng mananampalataya, ngunit pinupuno ito at pinoprotektahan ito mula sa mga posibleng pagbaluktot na dulot ng aming mga espiritual na bulag na puntos. Ang bagong tipan ay puno ng mga halimbawa kung saan ang banal na direksyon ay nakikilala na pamayanan. Pag-isipan natin ang tungkol sa primitive na simbahan sa mga Gawa 3:1-3, kung saan ang paglilingkod sa mga ito sa Panginoon at pag-aayuno, sinabi ng banal na espiritu, apad mi kina Bernabe at Saul para sa gawaing tinawag ko sila. Itinuturo sa atin ang pananampalataya na ang Diyos ay nagsasalita, hindi lamang ang nakahiwalay na individual, kundi pati na rin sa pamamagitan ng kolektibong pag-unawa sa kanyang bayan. Nangako si Hesukristo, kung saan may 2 o 3 na natipon sa aking pangalan doon ako nasa gitna, Mateo 14:20, na nagmumungkahi ng isang espesyal na presensya at sa makatuwid isang espesyal na komunikasyon sa konteksto ng paniniwala na pamayanan. Ang paglikha mismo ay nagsisilbing isang banal na channel ng komunikasyon na nagbubunyag ng mga aspeto ng pagkatao at karunungan ng Diyos na nagsasalita sa atin ngayon bilang talino tulad ng ginawa nila sa mga nakaraang henerasyon. Ipinahayag ng salmista na ang langit ay nagsasabi sa kaluwalhatian ng Diyos at inihayag ng firmament ang gawain ng kanyang mga kamay. Isang araw ay naibroadcast niya ang isang salita sa ibang araw at isang gabi sa isa pang gabi ay idineklara niya ang karunungan. Awit 19:1-2. Ang nonverbal ngunit malakas na komunikasyon na ito ay magagamit para sa mga may mga mata na makita at mga tainga na marinig. Pinalawak ni Apostol Pablo ang konsepto na ito sa Roma 1:20 na nagsasabi na ang hindi nakikita na mga bagay sa Kanya, ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at Diyos, ay malinaw na nakikita mula sa paglikha ng mundo na nauunawaan ng mga bagay na nagawa. Sa pamamagitan ng kagandahan ng isang paglubog ng araw, ang kamahalan ng mga bundok, ang katumpakan ng isang ekosistema, o ang pagiging komplikado ng katawan ng tao, ang Diyos ay nagsasalita ng kanyang kapangyarihan, karunungan, at maingat na pangangalaga. Si Hesukristo ay madalas na gumagamit ng mga elemento ng kalikasan sa kanyang mga talinghaga, mga buto, puno, ibon, bulaklak. Inaanyayahan tayong makita ang mga espiritual na aralin sa likas na mundo sa paligid natin. Binubuksan tayo ng pananampalataya sa sukat na ito ng banal na komunikasyon na nagpapahintulot sa amin na makinig sa tahimik, ngunit mahusay na sermon na ang paglikha ay nangangaral araw-araw. Sa isang teknolohikal na mundo kung saan marami ang naka-disconnect mula sa kalikasan, ang pagbawi ng kakayahang makinig sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang malikhaing gawa ay maaaring mapayaman ang ating espiritual na buhay at ang ating pag-unawa sa kanyang tinig. Sa masalimuot na symphony ng mga tinig na sumasalamin sa ating isip, na nakikilala kung alin sa Diyos ang kumakatawan sa isa sa mga pinakadakilang hamon para sa taimtim na mananampalataya. Ang isang pangunahing prinsipyo para sa pag-unawa na ito ay upang suriin ang address kung saan ang mensahe na natanggap ay humahantong sa amin. Si Hesukristo ay nagtatag ng isang malinaw na kriteria. Ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang lumapit sa Ama, ngunit para sa akin. Juan 4:6. Ang pahayag na ito ay nagbibigay sa amin ng isang hindi masasamang espiritual na kumpas. Anumang mensahe, impresyon o direksyon na lumilipat sa atin sa Diyos, ng kanyang presensya, ang kanyang pagkatao o ang kanyang mga landas, ay hindi maaaring magmula sa kanya. Pag-isipan natin ang tungkol sa talinghaga ng mabuting pastol, kung saan inilarawan ni Jesus kung paano kinikilala ng kanyang tupa ang kanyang tinig at sinusundan siya. 1 Shaden 1:5. Ang tunay na espiritual na pag-unawa ay hindi lamang upang makilala kung ang isang tunog banal na tinig
Ngunit upang makilala kung ang boses na iyon ay humahantong sa atin sa pastor o naghihiwalay sa atin sa kanyang kawan. Itinuturo sa atin ang pananampalataya na suriin hindi lamang ang nilalaman ng mensahe, kundi pati na rin ang direksyon at pangwakas na patutunguhan. Bilang ang salmista, ang ating patuloy na panalangin ay dapat na, "Turuan mo ako, O Jehova, ang iyong landas at gabayan ako sa pamamagitan ng landas ng katuwiran." Awit 27:11, na kinikilala na ang tunay na landas ay palaging magdadala sa atin na mas malapit sa Diyos, ay hindi tayo lalayo sa Kanya. Ang komunikasyon na nagmula sa Diyos, kahit nakasama nito ang pagwawasto o disiplina, ay palaging kasangkot sa pag-asa at posibilidad ng pagpapanumbalik. Kapag itinuturo ng Diyos ang mga lugar ng ating buhay na nangangailangan ng pagbabagong, ginagawa niya ito bilang isang mapagmahal na Ama, na ang layunin ay ang ating pagpapabanal at paglaki, hindi ang ating pagkawasak. Ihambing natin ito sa mga mensahe na nagdudulot ng labis na pagkondena at kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam na hindi tayo nakakapagod, hindi mababago, o hindi karapat, dapat ng pag-ibig at kapatawaran. Nilinaw ni Apostol Pablo ang pagkakaiba na ito sa mga taga-Korinto 7:10. Ang kalungkutan na ayon sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi para sa kaligtasan, ngunit ang kalungkutan ng mundo ay gumagawa ng kamatayan. Ang kalungkutan ayon sa Diyos ay humahantong sa atin na kilalanin ang ating kasalanan at pagkatapos ay tumakbo patungo sa kanyang mga bisig ng awa. Ang kalungkutan ng mundo ay lumulubog sa atin sa kawalan ng pag-asa at inalis tayo sa presensya nito. Si Jesucristo ay perpektong ipinakita ang katotohanan ito sa kanyang pakikitungo kay Pedro pagkatapos ng kanyang pagtanggi, malayo sa paghatol sa nahulog na alagad. Naibalik ni Jesus si Pedro na may isang tanong sa pag-ibig, "Mahal mo ba ako?" Juan 21:15-17. Nag-aalok ng hindi lamang kapatawaran kundi isang nabagong komisyon sa apostoliko. Ang tinig ng Diyos kahit na sa kanyang pinaka-solemne na mga sandali ng pagwawasto, palaging naglalaman ng eko ng kanyang pangako. Hindi kita iiwan at hindi rin kita talikuran. Hebreos 13:5. Ang isang hindi mababago na kriteryon upang makilala ang tinig ng Diyos ay ang ganap na kasabay nito sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay hindi kailanman salungat sa kung ano ang malinaw na ipinahayag niya sa kanyang salita. Ang katotohanan ito ay ang aming pareho na proteksyon laban sa espiritual na panlilinlang. Kapag nakatanggap tayo ng isang impression, direksyon o dapat na makahulang salita na sumasalungat sa itinatag na mga prinsipyo sa Biblia, masisiguro nating hindi ito nagmula sa Panginoon, anuman ang espiritual, nakakumbinsi o tila pakinabang na maaaring tila, tulad ng paalalahanan sa amin ni Isaias 4:20, sa batas at patotoo. Kung hindi nila sinasabi alinsunod dito, ito ay dahil hindi ito lumitaw. Ang patunay na Biblia na ito ay lalong mahalaga sa mga lugar kung saan ang ating mga personal na hangarin ay maaring hilig na tanggapin ng isang direksyon na talagang sumasalungat sa ipinahayag na kalooban ng Diyos. Ang kwento ni Balaam sa mga numero 22 at Telapayfar ay malinaw na naglalarawan ng panganib na ito. Ang propeta ay patuloy na humingi ng banal na pag-apruba para sa isang aksyon na malinaw na ipinagbabawal ng Diyos. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na isumite ang lahat ng espiritual na impresyon sa pagsisiyasat ng mga banal na kasulatan, na kinikilala na ang banal na espiritu na nagbigay inspirasyon sa Biblia ay hindi tayo gagabay sa kabaligtaran na direksyon nito. Ipinakita ni Jesucristo ang dependency ng nakasulat na salita nang siya ay humarap sa tukso sa disyerto, na tumutugon sa bawat mungkahi ng kaaway na may nakasulat. Mateo 4:7-10. Sa gayon, itinatag ang perpektong modelo ng espiritual na pag-unawa para sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Ang mga prutas na ginawa ng isang mensahe o direksyon ay nag-aalok ng isa pang mahalagang katibayan upang matukoy ang pinagmulan nito. Itinatag ni Jesucristo ang prinsipyong ito ng pagsusuri ng sinabi niya. Para sa kanilang mga prutas ay malalaman mo sila. Ang bawat mabuting puno ay nagbabayad ng magagandang prutas, ngunit ang masamang puno ay nagbabayad para sa masamang prutas. Mateo 7:16-17. Kapag ang isang sinasabing banal na komunikasyon ay humahantong sa atin sa
Mga saloobin o pag-uugali na taliwas sa bunga ng Espiritu na inilarawan sa Galatia 22:22-23 pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, benignity, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pag-uugali ay may matatag na mga batayan upang tanungin ang pinagmulan nito. Ang tunay na tinig ng Diyos ay gagawa ng mga prutas na naaayon sa pagkatao nito. Isaalang-alang kung paano ang isang tunay na banal na direksyon, kahit na sa una ay maaaring hamunin o abalahin tayo, sa kalaunan ay bubuo ng higit na integridad, pakikiramay, pagpapakumbaba at pag-ibig sa ating buhay. Ang Apostol Santiago ay nagpapahayag ng patunay na ito ng banal na karunungan. Ang karunungan na lubos na dalisay, pagkatapos ay mapayapa, palakaibigan, benign, puno ng awa at mabuting prutas, nang walang katiyakan o pagkukunwari. Santiago 3:19. Kung ang isang espiritual na impression ay nagtutulak sa atin patungo sa pagmamataas, paghahati, kapaitan o intransensya, masisiguro nating hindi ito sumasalamin sa tinig ng Diyos na pag-ibig. Inaanyayahan tayo ng pananampalataya na suriin hindi lamang ang agarang mensahe, ngunit ang mga pangmatagalang epekto nito sa ating pagkatao at relasyon, na kinikilala na ang tunay na banal na komunikasyon ay palaging magbabago sa atin upang maipakita ang pagkatao ni Kristo ng lubusan. Ang community discernment ay kumakatawan sa isang karagdagang pag-iingat na itinatag ng Diyos upang matulungan kaming makilala ang kanyang tinig sa iba pang mga impluensya. Nagbabalaan sa amin ang karunungan sa Biblia. Siya na nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay tanga. Kawikaan 28:26. Na kinikilala ang ating kahinaan sa sarili, lalo na kung ang ating mga personal na hangarin ay kasangkot. Para sa kadahilanang ito, ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga banal at mature na tagapayo ay napakahalaga sa proseso ng pag-unawa. Ang aklat ng Kawikaan ay paulit-ulit na binibigyang diin ang katotohanan na ito. Sa maraming mga direktor ay mayroong seguridad. Kawikaan 11-14. Ang prinsipyong ito ay hindi bumababa ng personal na komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng mananampalataya, ngunit pinoprotektahan ito at nagpapatunay. Alamin natin kung paano kahit na ang apostol na si Pablo, na tumanggap ng direktang paghahayag mula kay Kristo, ay hinanap ang kumpirmasyon ng mga pinuno ng simbahan sa Jerusalem, Galatia 2:1-2, na nagmomolde ng isang pagpapakumbaba na kinikilala ang kahalagahan ng kolektibong pag-unawa. Itinatag ni Hesukristo ang kanyang simbahan bilang isang katawan kung saan ang mga miyembro ay naglinis ng bawat isa, kasama na ang tulong sa espiritual na pag-unawa. Kapag ang maraming mga may sapat na gulang na mananampalataya at puno ng Espiritu ay kumpirmahin ng nakapag-iisa sa isang direksyon, pinatataas nito ang ating tiwala sa banal na pinagmulan nito. Inaanyayahan tayo ng pananampalataya na mapanatili ang isang malusog na balanse, ni hindi individual na tinanggihan natin ang karunungan ng komunidad o hindi umaasa na isusuko natin ang ating personal na responsibilidad na makilala ang tinig ng Diyos. Tulad ng napakaraming mga lugar ng espiritual na buhay, ang pinakamaliwanag na pag-unawa ay lumilitaw kapag ang personal na paghahayag at kumpirmasyon ng komunidad ay sumusulong sa maayos na pakikipagtulungan. Kapag nakikita ng puso ng tao ang mga banal na bulong na sumasalamin sa malalim, isang mahalagang katanungan ay lumitaw kaagad. Paano maayos na sagutin ang makalangit na komunikasyon na ito? Ang unang hakbang, pangunahing at hindi maiiwasang, ay upang humingi ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng panalangin at mga sulatin. Ang panalangin ay hindi lamang isang monolog kung saan ipinakikita natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Ito ay isang sagradong dialogo kung saan natututo rin tayong makinig. Sa pamamagitan ng pagmumuni, muni ng katahimikan at taimtim na pakikipag-usap sa ating lumikha, maaari nating isumite ang mga impresyon na natanggap, humihiling ng kumpirmasyon o paglilinaw. Bilang Fern Juan Chatro, 1. Mahal, huwag maniwala sa lahat ng espiritu, ngunit patunayan ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos. Ang katibayan na ito ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagdala ng mensahe na napag-alaman sa harap ng korte ng salita ng Diyos. Sinusuri kung ito ay perpektong pagkakaisa sa mga katotohanan na isiniwalat sa Biblia.
Maraming mga beses sa panahon ng proseso ng pag-verify na ito, kumpirmahin ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga sipi ng Biblia na biglang singili ng bagong kaugnayan o sa pamamagitan ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan na lumampas sa lahat ng pag-unawa. Hinikayat tayo ni Hesukristo na humingi ng karunungan na may pananampalataya. Tinitiyak na ang ating Ama sa Langit ay mas handa na bigyan tayo ng kanyang banal na espiritu kaysa sa sino mang ama sa lupa na magbigay ng mabuting regalo sa kanyang mga anak. Lucas 1:13. Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi naglalaro ng mga bugtong sa kanyang mga anak. Kung taimtim nating nais na kumpirmahin kung ang isang mensahe ay nagmula rito, bibigyan tayo nito ng kinakailangang kalinawan kahit na kung minsan ay unting dumating ito tulad ng madaling araw na dahan. Dahang tinatanggal ang mga anino ng gabi, ang kolektibong karunungan ng katawan ni Kristo ay kumakatawan sa isang napakahalagang mapagkukunan kapag hinahangad nating tumugon ng maayos sa kung ano ang pinaniniwalaan natin ay ang tinig ng Diyos. Hinihimok tayo ng banal na kasulatan, ang mga saloobin ay nabigo kung saan walang payo, ngunit sa maraming mga direktor na inaangkin nila, Kawikaan 15:22. Ang pagkonsulta sa mga may sapat na gulang na kapatid sa pananampalataya ay hindi bumubuo ng isang kawalan ng tiwala sa ating kakayahang marinig ang Diyos. Sa halip, sumasalamin ito ng isang malusog na pagpapakumbaba na kinikilala ang aming mga limitasyon at pinahahalagahan ang pananaw na maaaring ambag ng iba. Ang mga espiritual na tagapayo na ito ay hindi kinakailangang gumawa ng mga pagpapasya para sa amin, ngunit makakatulong sa amin na makilala ang mga bulag na lugar, mag-alok ng karagdagang mga pananaw at magbigay ng kumpirmasyon o pag-iingat kung naangkop. Mahalagang humingi ng payo ng mga tao na nagpapakita ng espiritual na pag-unawa kaalaman sa Biblia at isang matandang Kristiyanong katangian, hindi lamang sa mga maaring aprubahan ng aming mga plano o palakasin ang aming mga kagustuhan. Si Hesukristo mismo, bagaman siya ay nagtataglay ng perpektong pakikipag-ugnay sa Ama, na modelo ang pagkakaugnay na ito nang pumili siya ng 3 mga alagad upang samahan siya sa mga mahahalagang sandali tulad ng Transfigurasyon at Getsemani. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Diyos ay madalas na nagsasalita sa pamamagitan ng pamayanan ng mga mananampalataya na nagpapatunay o pinino kung ano ang ating napag-alaman ng paisa-isa. Tulad ng itinuro ni Dietrich Bonhoeffer, ang Kristo sa aking kapatid ay mas ligtas kaysa sa Kristo sa aking puso, na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-unawa sa pamayanan sa ating pagtugon sa tinig ng Diyos. Ang pagsunod ay kumakatawan sa mismong puso ng isang naaangkop na tugon sa banal na tinig. Kung wala ito, ang pinakatumpak na pag-unawa ay nagiging walang saysay at kahit na kontra-produktibo. Bihirang ibunyag ng Diyos ang susunod na hakbang sa mga hindi naging matapat sa pagsunod sa address na natanggap na. Tulad ng sinabi ni Jesus, siya na may mga utos at pinapanatili ang mga ito, iyon ang nagmamahal sa akin. At siya na nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at mamahalin ko siya at ipapakita ko ang aking sarili. Juan 14:21. Alamin natin ang koneksyon na itinatag ni Kristo. Ang pagsunod ay nauna sa pagpapakita. Ang espiritual na prinsipyong ito ay nagmumungkahi na ang bawat kilos ng pagsunod ay magbubukas ng pintuan sa higit na kalinawan at pakikipag-isa. Ang kasaysayan ng Biblia ay puno ng mga halimbawa na naglalarawan ng katotohanan na ito. Isipin natin ang tungkol kay Abraham, na tumanggap ng pangako ng isang lupain na hindi niya alam, ngunit kailangang gawin ang unang hakbang ng pagsunod, maliban sa Ur, bago tumanggap ng higit pang mga detalye tungkol sa kanyang kapalaran, o isaalang-alang si Felipe na sumunod sa pagtuturo ng pagpunta sa disyerto bago ganap na maunawaan ang banal na layunin na siyang nakatagpo sa eunuch ng Ethiopia, Gawa pa 1:26-40. Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang pagsunod ay hindi lamang ang pangwakas na resulta ng pag-unawa, ngunit isang mahalagang bahagi ng proseso mismo. Minsan, ang kumpletong kalinawan ay darating lamang pagkatapos nating gawin ang unang hakbang ng pagsunod. Hindi nagtitiwala sa ating perpektong pag-unawa, ngunit sa perpektong katangian ng kung sino ang gagabay sa atin. Tulad ng isinulat ni Oswald Chambers,
Ang pagsunod ay ang organ ng espiritual na kaalaman na nagmumungkahi na maunawaan natin ang tinig ng Diyos ng lubusan kapag lumipat tayo sa direksyon na ipinakita sa atin. Ang pagsagot sa tinig ng Diyos ay nagpapahiwatig din ng pagbuo ng pasensya para sa iyong perpektong oras. Sa ating kultura ng instant na kasiyahan, may tukso na mapalakas ang pagpapatupad ng pinaniniwalaan nating narinig natin nang hindi naghihintay ng kumpletong kumpirmasyon o tamang oras. Gayunpaman binabalaan tayo ng pagsulat. Narito tila hindi ganoon. Ngunit ang karapatan para sa kanyang pananampalataya ay mabubuhay. Habakuk 2:3-4. Ang pasensya na ito ay hindi katumbas ng pagiging passivity or indecision. Ito ay isang aktibo at inaasahan na paghihintay, tulad ng sa sentry na maingat na sinusubaybayan ang abot, tanaw. Isaalang-alang ang halimbawa ni David na pinahiran ng hari maraming taon bago ipagpalagay ang trono. Sa pagitan ng agwat na iyon, nagkaroon siya ng maraming mga pagkakataon upang kunin ang kaharian sa pamamagitan ng lakas. Kahit na may maliwanag, nakatwiran sa moralidad, ngunit naghintay para sa perpektong oras ng Diyos, na kinikilala na bilang mahalaga sa paggawa ng tamang bagay, ay gawin ito sa tamang oras. Si Hesukristo ay nagmodelo din ng banal na pasensya na ito. Bagaman alam ang kanyang pagkakakilanlan at misyon mula sa isang batang edad, naghintay siya ng humigit kumulang 30 taon bago simulan ang kanyang pampublikong ministeryo. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang tiyempo ng Diyos ay sagrado ng kanyang kalooban. Tulad ng isinulat ng mga Eklesiastes, lahat ay may oras, at ang lahat ng nais sa ilalim ng kalangitan ay may oras. Eklesiastes 3:1. Ang pagtugon ng tama sa banal na tinig ay nangangailangan ng pag-unawa hindi lamang kung ano kundi pati na rin kung kailan. Nagtitiwala na ang isa na nagsimula ng komunikasyon ay perpektong mag-orkestra din ng katuparan nito sa pinaka-kaaya-aya na sandali. Ang pagtitiyaga laban sa pagsalungat ay bumubuo ng isang mahalagang aspeto ng ating tugon sa tinig ng Diyos. Kapag sumusulong tayo sa pagsunod sa banal na direksyon, madalas kaming makahanap ng pagtutol, panlabas, panloob o pareho. Ang pagsalungat na ito ay hindi kinakailangang magpahiwatig na hindi natin naiintindihan ang tinig ng Diyos. Sa katunayan, madalas niyang kinukumpirma na nasa tamang landas tayo. Ang Apostol Paul matapos matanggap ang isang malinaw na banal na direksyon upang mangaral sa Macedonia, agad na nahaharap sa pag-uusig at pagkabilanggo, Gawa 16. Si Nehemias, na sumunod sa tawag upang muling itayo ang mga pader ng Jerusalem, ay natagpuan ng patuloy na pagsalungat na sinubukan na ihinto ang gawain. Sa parehong mga kaso, ang paglaban ay hindi isang tanda upang umatras, ngunit isang pagkakataon upang maipakita ang walang tigil na pananampalataya sa salitang natanggap. Malinaw na binalaan ni Hesukristo ang kanyang mga tagasunod na haharapin ang pagdurusa sa mundong ito, Juan 6:33, na inihahanda sila na magtiyaga kung ang pagsunod ay magiging mahal. Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang kaaway ay bihirang nag-abala sa pag-atake ng hindi gaanong kahalagahan. Ang kanyang pinakamasamang pagsalungat ay nakadirekta sa mga pagsulong na kumakatawan sa totoong banta sa kanilang domain. Bilang C.S. Lewis, ang kaaway ay magpapadala ng kanyang mabangis na puwersa laban sa mga puntong kung saan mas malakas ang pagtatanggol at ang pinakahihintay na pag-atake. Kapag tumugon tayo sa tinig ng Diyos, dapat tayong maging handa hindi lamang para sa kaginhawaan ng kanyang presensya, kundi pati na rin para sa katotohanan ng espiritual na salungatan. Naalala na ang pinakadakila ay ang isa sa iyo na ang isa sa mundo, or Juan 4:4, at ang pangwakas na tagumpa ay tiniyak para sa mga taong nagtitiyaga sa pagsunod sa wakas. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito ng espiritual na pagtuklas, isang pangunahing katotohanan ang lumilitaw na kumikilos bilang isang master key upang buksan ang mga tainga ng kaluluwa sa banal na tinig. Sinasadyang katahimikan at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay talagang mahalaga upang makilala ang kanilang tinig sa pagitan ng cacophony ng ating mundo. Sa isang panahon na tinukoy ng patuloy na pagpapasigla at walang hanggang koneksyon, ang disiplina ng katahimikan ay naging halos isang nawawalang sining. Gayunpaman,
Ang mga banal na kasulatan ay palaging nagpapakita na ito ay tiyak sa mga puwang ng katahimikan kung saan madalas na pinipili ng Diyos na magsalita ng mas malinaw. Ang salmista ay nagpapaalala sa atin, manatiling at alamin na ako ay Diyos. Awit 46, Canto 10, na nagtatag ng isang direktang koneksyon sa pagitan ng katahimikan at malalim na kaalaman ng Panginoon. Ang katahimikan na ito ay hindi lamang ang kawalan ng panlabas na ingay, kundi pati na rin ang katahimikan ng ating panloob na ingay. Walang tigil na mga alalahanin, magkasalungat na mga pagnanasa, personal na mga agenda, na madalas na nalunod ang malambot, ngunit malakas na tinig ng Diyos. Si Hesukristo ay perpektong na modelo ang pagsasanay na ito, na regular na nagretiro sa mga malungkot na lugar upang makipag-usap sa Ama, maging sa gitna ng pinakamatinding hinihingi ng kanyang ministeryo. Lucas 5:16. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na hindi natin malinaw na makinig sa Diyos habang ang ating buhay ay puspos ng ingay at walang tigil na aktibidad, tulad ng ipinahayag ni Ina Teresa. Ang Diyos ay nagsasalita sa katahimikan ng puso. Ang pakikinig ay ang prinsipyo ng panalangin. Ang katahimikan na ito ay hindi pasibo, ngunit malalim na tumanggap, na lumilikha ng puwang na kinakailangan para sa banal na tinig na sumasalamin sa kailaliman ng ating pagkatao. Ang regular at disiplinang pakikipag, isa sa Diyos ay bumubuo ng mayabong lupa kung saan ang ating kakayahang makilala ang kanyang tinig ay namumulaklak habang natututo nating kilalanin ang tinig ng isang mahal sa buhay sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pag-uusap sa paglipas ng panahon. Nagkakaroon tayo ng pagiging sensitibo sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnay sa Kanya. Diyos at ang paglilingkod na nakahanay sa atin ng Kanyang puso para sa mundo. Sinusulat ni Apostol Juan na ang ating pakikipag-isa ay tunay na kasama ng Ama at kasama ang Kanyang anak na si Hesukristo. 1 Juan 1:3, na nagpapaalala sa atin na ang buhay na Kristiyano ay panimula, hindi lamang doktrina o moral. Ang ugnayang ito, tulad ng anumang iba pang halaga, ay nangangailangan ng sinasadyang pamumuhunan ng oras at enerhiya. Binigyang diin ni Hesukristo ang katotohanan ito sa talinghaga ng puno ng ubas at mga pampan. Alisin sa akin at ako sa iyo, siya na nananatili sa akin at ako sa kanya, siya ay napakamabunga. 1 Timothy 1:8. Ang pakikipag-isa ay hindi lamang isang paraan upang makinig ng mas mahusay sa Diyos. Ito ang mismong layunin kung saan nilikha tayo. Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagnanais na makipag-usap sa atin kahit na nais nating marinig ito. At dinisenyo ang ating pagkatao na sumasalamin sa Kanyang tinig kapag nananatili tayong matalik na koneksyon sa Kanya. Hindi tulad ng instant na komunikasyon na kung saan nasanay na tayo sa digital na panahon, ang pag-unawa sa tinig ng Diyos ay madalas na nangangailangan ng nakatanim na pasensya na maaaring magkakasalungat sa ating agarang kultura ng agarang kasiyahan. Si Propeta Elias, kahit na matapos ang kanyang tagumpay sa Mount Carmelo, ay kailangang dumaan sa hangin, lindol at apoy bago kilalanin ang pagkakaroon ng Diyos sa mapayapa at maselan na sipol. 1 Hari 19:11-12. Ang pag-unlad na ito ay naglalarawan na kung minsan ay dapat nating i-cross ang pinakahalata at maingay na mga pagkagambala bago ma-tune ang pinakabanayad ngunit tunay na komunikasyon ng Espiritu. Ang panalangin ng pasyente ay lumilikha ng puwang para sa proseso ng pagpipino na ito. Tulad ng itinuro ni Hesukristo, read at ibibigay ka sa iyo, maghanap at makikita mo, tumawag at magbubukas. Mateo 7:7. Gamit ang tatlong mga pandiwa na nagpapahiwatig ng pagtitiyaga at pag-unlad sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Tinitiyak sa atin ang pananampalataya na ang paghihintay na ito ay hindi walang kabuluhan. Tulad ng ipinangako ni Isaias, ang mga naghihintay para kay Jehovah ay magpapanibago ng kanilang mga puwersa. Isaias 40:31. Sa pamamagitan ng tiyaga na panalangin, hindi lamang tayo nakakatanggap ng mga tiyak na tugon, ngunit ang aming mga espiritual na tainga ay pinalubha na nagpapahintulot sa amin na makilala ang higit pa at mas malinaw na ang natatanging mga tono ng banal na tinig sa gitna ng maraming nakikipagkumpetensya para sa ating pansin.
Kapag napag-alaman natin na ang Diyos ay nagsasalita ng husto tungkol sa isang partikular na bagay sa ating buhay, ang naaangkop na tugon ay magbayad ng espesyal na pansin at tumugon ng may pagsunod. Ang mga pag-uulit na ito ay hindi coincidences, kinakatawan nila ang banal na diin sa mga lugar na nangangailangan ng aming agarang pansin. Napansin ni Haring David ang pattern na ito nang sumulat siya. Kapag nagsalita ang Diyos, 2 beses na narinig ko ito, na ang Diyos ay kapangyarihan, awit 62:11, na kinikilala kung paano muling binibigkas ng Diyos ang kanyang mga mensahe upang matiyak ang ating pag-unawa. Ang banal na pagpipilit na ito ay maaaring maipakita sa iba't ibang mga paraan. Ang parehong daanan ng Biblia ay paulit, ulit na lumilitaw sa iba't ibang mga konteksto. Maraming tao ang nagbabahagi ng nakapag-iisa ng isang katulad na mensahe. Sa amin, o ang panloob na paniniwala na nagpapatuloy sa kabila ng aming mga pagtatangka na huwag pansinin ito. Kapag kinikilala natin ang banal na pattern ng pagpipilit na ito, nahaharap tayo sa isang sagradong responsibilidad. Tulad ng binalaan ni Hesukristo, siya na may mga tainga na marinig pakinggan, Mateo 11:15, na nagpapahiwatig na ang kakayahang makinig sa obligasyong tumugon. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang sadyang hindi papansin ang mga paulit-ulit na mensahe na ito ay maaaring unting tumitigas at mabawasan ang ating pagiging sensitibo sa espiritu. Tulad ng isinulat ng may akda ng Hebreo, kung naririnig mo ang kanyang tinig ngayon, huwag mong patigasin ang iyong mga puso. Hebreo 13:15, na nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng napapanahong tugon. Ang pagsunod sa mga iginiit na mensahe na ito ay hindi lamang nalulutas ang agarang sitwasyon, ngunit pinatataas din ang ating kakayahang makilala ang tinig ng Diyos sa hinaharap, na lumilikha ng isang mabuting siklo ng komunikasyon at tugon. Ang pag-unawa sa banal na tinig, bagaman mapaghamong minsan, ay kumakatawan sa isa sa mga pambihirang pribilehiyo ng buhay na Kristiyano. Isipin sandali ang manghang katotohanan ng katotohanan ito. Ang tagalikha ng universo, ang Panginoon ng lahat ng karunungan at kapangyarihan, ay nais na makipag-usap ng personal sa iyo, hindi bilang isang malayong obligasyon, ngunit inilipat ng isang ibig ng magulang na nagnanais na gabayan ka, protektahan ka, at ibunyag ang iyong walang hanggang mga layunin. Ang komunikasyon na ito ay hindi nakalaan para sa isang espiritual na piling tao, ngunit magagamit para sa bawat anak na lalaki at anak na babae na taimtim na naghahanap ng kanyang mukha, tulad ng ipinangako ni Hesukristo. Pakinggan ng aking tupa ang aking tinig at kilala ko sila at sinusundan nila ako. Juan 10:27, tinitiyak na ang pagkilala sa kanyang tinig ay bahagi ng ating espiritual na pamana bilang mga miyembro ng kanyang kawan. Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang banal na komunikasyon na ito ay hindi lamang para sa ating personal na pakinabang, ngunit upang mas mahusay na magbigay ng kasangkapan sa ating sarili, sa ating pakikilahok sa mahusay na kasaysayan ng muling pagtubos ng Diyos. Kapag natutunan nating kilalanin ang iyong boses sa pagtaas ng kalinawan, nagiging mas epektibong mga instrumento sa iyong mga kamay, mga channel kung saan maipakita ang iyong kalooban sa mundo. Tulad ng isinulat ni Propeta Isaias, binigyan ako ni Jehova ng Panginoon ng dila ng matalino upang malaman kung paano magsalita ng mga salita sa pagod. Gumising bukas, gisingin ang aking tainga upang makinig tulad ng matalino. Isaias 4. Na maaari nating lahat na mabuo ang matulungin na tainga na kinikilala, mga halaga at tumugon sa tinig ng mabuting pastol sa bawat lugar ng ating buhay. At kaya naabot namin ang pagtatapos ng paglilibot na ito ng isa sa mga pinakamahalagang issue para sa iyong espiritual na buhay. Ano ang gagawin mo sa natutunan mo ngayon? Ang kakayahang makilala ang tinig ng Diyos ay hindi isang espiritual na luho. Talagang mahalaga na maglakad sa banal na layunin para sa iyong buhay. Nagtataka ako. Ano ang naging pinakadakilang paghahayag na iyong natanggap sa video na ito? Anong pamamaraan ang aming ibinahagi ay magpapatupad kaagad sa iyong buhay? Ang pagbabahagi nito sa mga komento. Ang iyong patotoo ay maaaring eksakto kung ano ang dapat marinig ng ibang kapatid na lalaki o kapatid ngayon. Kung ang mensahe na ito ay humipo sa iyong puso, huwag pumunta ng walang tulad. Mag-subscribe sa aming channel at buhay ng mga abiso.
Bawat linggo ay nagbabahagi kami ng mga paghahayag sa Biblia na tulad nito na maraming mga pastol ang hindi nagtuturo ngunit talagang nagbabago para sa iyong paglalakad sa Diyos. Sa ngayon ang aming susunod na video ay lumilitaw sa iyong screen sa ang 7 sandali kung saan tiyak na sinusubukan ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Mag-click doon upang ipagpatuloy ang pagpapalalim ng mahalagang tema na ito. Salamat sa pagsasama ko ngayon. Ako ay isang balangkas at ang aking dalangin ay tulad ng ngayon. Maaari mong malinaw na makinig sa bawat banal na bulong para sa iyong buhay. Hanggang sa susunod,